Hi guys, welcome back sa ating video. Pasensya na kayo kung matagal tayo din nakapag-upload. Naging busy lang tayo sa ating buhay-buhay. So ngayon sa video na ito, share ko sa inyo na meron na namang exam ang Philippine National Police Academy o yung tinatawag na PNPA Cadet Admission Test or PNPA CAT 2024. So kung nagbabala ka na maging isang opisyal ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, or Bureau of Jail Management and Penology, or the BJMP, you can take the Philippine National Police Academy. Philippine National Police Academy ay may cadetship program na ino-offer na pag-graduate mo, meron kang Bachelor of Science in Public Safety or BSPS. So kung nakapag-exam ka na dati, alam mo na yung gagawin. And kung di ka pa naman nakapag-exam, is ang kailangan mo nang gawin is to take the PNPA CAT or sinabi ko kanina, Philippine National Police Academy Cadet Admission Test. So yun ang first step para makapasok sa PNPA. So after mo matake yung PNPA CAT at pumasa ka doon, so bago pa lang lahat, ang PNPA CAT usually nung time namin nasa 30,000 yung nag-take, and then parang nasa 1,500 lang kami nakapasa. So wala siyang hindi mo masasabing may passing siya eh. Ang kinukuha talaga is yung mga nasa top, kung ilan yung nasa quota nila na magte-take ng next step, which is the neuropsychiatric exam. So, yun, first and foremost, kailangan mo mag-take ng PNPA CAT muna. Tapos, pag nakapasa ka ng PNPA CAT, kukunin mo naman is yung neuropsychiatric exam. Tapos, after ng neuropsychiatric exam, ang third mo naman is either medical and dental or kaya yung physical fitness test or physical agility test. And yung last mo na kukunin is yung panel interview. So meron kang 5 exam na kailangan mong ipasa para maging isang kadete ng Philippine National Police Academy. Pagpasensya nyo na guys, kung nagtitiklop ako. Busy tayo ngayon pero gagawa tayo ng video. So ang balita ko sa website is hanggang June 15 ang filing ng application form. So kung mapanood nyo to ng March, ngayon ko i-upload to ngayong month, hanggang June 2024 yung filing ng application form. So kung ang age mo is 18 to 22 years old, tapos at least senior high school graduate ka, pwede ka na mag-take ng PNPA CAT. So ano nga ba yung mga coverage? Meron akong ginawang video doon sa mga coverage ng PNPA CAT. So ilalagay ko na lang sa baba para makita. Tapos, ano nga ba yung PNPA CAT na yan? So, yung PNPA CAT, yan yung entrance exam. Yan yung unang ititake mo sa pag-a-apply mo sa PNPA. So, titignan dyan yung foundation mo ng learnings at yung knowledge mo sa math, science, English, tapos yung abstract and logical reasoning, current events, tapos kung may ano pa ba. So yun. Pero hindi naman ganun ka komplikado yung mga ano doon. So meron ako mga ginawang reviewer din na makikita nyo sa baba o kaya sa channel ko. So marami akong ginawang reviewer dati last year. So pwede nyo makita yon. Tapos pwede nyo gawing reference kung gusto nyo mag-review. Pwede nyo panoorin habang may ginagawa kayo, kaya gusto nyo talaga tutukan yung tignan. So ang kagandahan dyan, pag nakapasok ka ng PNPA, of course, isa ka ng government scholar. So libre na yung pag-aaral mo sa gobyerno. Libre na ng gobyerno. So, yun. Pangalawa, bukod doon, meron ka ng
meron ka na ding allowance na equivalent sa sahod ng isang pinakamataas na non-commissioned officer. Ewan ko, di ko malala kung mas mataas doon o kasing taas nun. Basta nasa gitna ng nasa gitna ng, pero naalala ko sa gitna ng dati SPO4 tapos ng police inspector. So yun ang inyong allowance. So nag-aaral ka na ng libre tapos meron ka pang allowance. Yun ang kagandahan sa pagiging kadete ng PNPA. Tapos pag nakagraduate ka sa PNPA, syempre mako-commission ka as police, fire, or jail inspectors or lieutenants. So yun. So kung meron kang passion sa public service, nasa puso mo 'yan na maglingkod sa bayan, syempre subukan mo na mag-take ng PNPA ka. Kasi habang nasa age bracket ka pa ng 18 to 22 years old, i-try mo na mag-take ng PNPA ka. Tapos kung nakapag-take ka na dati tapos bumagsak ka, pero nandun ka pa rin sa age limit, try mo lang nang i-try kasi hindi lang naman ikaw yung bumagsak dyan, kahit ako. Diba na kung napapanood yung iba kong video dati, lagi ko sinasabi, bagsak din ako nung unang try ko. Pero hindi sa entrance exam, doon sa neuropsychiatric exam, doon ako bumagsak. Tapos nag-try din ako ulit the following year, tapos pumasa na ako. So take ka lang ng take, kasi kung ako, bumagsak ako isang beses. Meron ako mga kakilala o kaya classmate na parang 5 beses sumubok. 4 or 5 times tapos pumasa. Doon sa last time nila. Tapos yun, nakagraduate sila. So try lang ng try hanggat kaya. Tapos sa pang magandang benefits ng makapasok ka sa PNPA, syempre kung pinapaaral ka ng magulang mo, syempre makakabawas sa gastusin nila kasi scholar ka. Tapos pwede mo din silang, kung magkaroon ka ng allowance, sa sobrang allowance mo, pwede ka rin sa kanila, makatulong sa kanila. Tulad ng ginagawa ko dati. So kadete pa lang ako, pag may sobra akong allowance, pinapadala ko sa mga magulang ko. Kahit maliit. Pero kahit di ka magpadala, syempre, malaman lang nila na nakapasok ka doon, nag-aaral ka doon. Proud na sa iyong parents mo. Tapos, so madami pa akong mga videos na ginawa, pwede niyong panoorin sa channel ko about sa Philippine National Police Academy. So, pagka-graduate ko ng PNPA, ang pinili ko is Philippine National Police. So, nasa PNP ako ngayon, isa na akong police. So maraming controversy sa hanay namin. Siyempre nakakalungkot. Pero masasabi ko lang, hindi lahat ng police ganun sa nakikita nyo sa mga media. Napakaraming mabubuting police na handang mag-alay ng kanilang buhay para sa ating bansa. So mararamdaman mo din yung pakaramdam namin kapag nasa serbisyo ka na. At sana, pag nakagraduate ka ng PNPA, matulungan mo kami na baguhin yung imahe ng pulis na nakasanayan na. So, pero, napakarami din ginagawa ng pulis na mamagaganda na napapublish or napapakita sa social media. Pero yun nga lang, na-outperform sila ng mga pangit. So, yun. Total strength ng Philippine National Police ngayon is nasa 220,000 plus. So, kahit isa lang magkamali, damay na lahat yung 220,000 plus din. Siyempre, ganun talaga. So, kung di natin matanggal lahat, kasi siyempre magkakamali tayo, pero kailangan natin maiwasan. Tapos yung mga pagkakamali natin, hindi yung mga katulad ng mga pagkakamali na nakikita natin ngayon.
So ako bilang isang pulis, marami din akong kailangan matutunan pa. Pero syempre, sinisikap natin na huwag tularan yung mga nakikita nating mali sa ibang mga kapulisan. Syempre, ang tularan natin yung mga mabubuting ginagawa ng mga nakabaro natin. So yun. So balik tayo sa PNPA. So pag graduate nyo sa PNPA, kailangan willing to be assigned kayo sa lahat ng panig ng Pilipinas. Yan, tulad ko, sa unang assignment ko for 3 to 4 years, nasa Visayas region ako. So yun yung assignment ko nun. Then, dapat, syempre dahil government ang nagparo sa atin, kailangan natin ibalik sa kanila yon in terms of public service. Syempre, loyalty sa ating bansa. Kasi yun ang sinumpaang tungkulin natin. So kung gusto mo talagang maging isang kadete ng Philippine National Police Academy at gusto mo maging part ng pagbabago dito sa ating bansa, syempre at malive sa puso mo yung katagang ng kabataan ang pag-asa ng bayan. So, take the Philippine National Police Academy entrance exam, yun ang first step. And then, take one step at a time lang. Huwag kang masyado mag-overthink. Kasi pag nag-overthink ka, dami ng mga pumapasok sa isip mo na di mo naman kailangan pa. So, focus ka lang muna sa entrance exam. Tapos kung gusto mong magkaroon ng libreng reviewer, siyempre check mo rin sa internet, madami yan. Kaya kung gusto mong panoorin yung iba kong videos, check mo lang sa channel. Mas good luck sa inyo, and kapag makapasa kayo, maging officers, siyempre see you in the field.